Diyos, ang banal na aming ginagalang at pinaglilingkuran. Sa hapon ito, matapos po ng aming mga hamak na alipin mo ay sama-sama magpaabot ng aming mga pag-awit bilang bunga ng aming mga labi. Ama, narito po na mga kaluluwang sa hapon ito ay isang pang lumalapit. Maharap sa iyo pang isang panglulumika sa iyong mga kabutihan, mga pagliligtas, mga pagpapalang pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng iyong mga patnubay na sa isang linggong pakikipamuhay namin sa sanlibutan ito, hanggang sa mga sandiling ito ay ikaw pa rin ang Diyos na siyang nagiging sandigan at pag-asa ng aming mga paglilingkod. Ama, pinupuri po namin at pinulwalhati, sinasamba ang iyong kagalang-galang ng pangalan ng naayon lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Amang Panginoon, sa mga pagkakataon po ito, bago po namin hilingin sa iyo ang aming mga pangailangan. Nais po namin sa hapon ito ay isuko sa iyo ang aming mga sarili, na sa lalo't-lalong pagiging marapat po ng aming mga paghahain, ng aming pag-awit, at ng aming mga paghibig. Ang aming sampa, nagtatapat po kami sa iyo. Ikaw po ang Diyos na nakakita kung paano kami namuhay at nagsalita, kung paano kami lumakad sa gitna po ng masalimbo at masalibutang ito. Ama, hindi po natin may kukumpli sa iyo ang lahat ng aming mga karupihan, ng aming mga pagkukulang. Kaya naman sa hapon ito ay tiklop-tuhod po kami nakikiusap na alang-alang po sa kabangalan ng pangalang ikinapit mo sa aming mga pagsasama-sama. Kaya din sa pagiging marapat ng aming mga pagdalangin ito ay muli Ama na pagpaumanihan ng nawa ang aming maraming mga pagkukulang. Kung kami man na ilang amay nakagawa ng hindi na ayon sa banal na kalooban. Ama, pinultuhod po namin pinakikiusap sa iyo na minsan pa'y patawarin at linisin ang aming mga kasalanan. Kumbaga maaari ang kayo papagtaglay po kami ng malinis na puso at kaisipan upang sa hapon ito maging isang katanggap-tanggap kami na haing buhay at banal, kaaya-ayang pagsamba sa iyong dakilang harapan. Mga banal, salamat po ng maraming mga pagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng aming maraming mga pagkakamali, patuloy mo po kaming tinatangkilik, patuloy mo po kaming pinagmamalasakitan, kung paano kami ay iniingat at iniligtas sa gitna ng malagalig na sanlibutan ito, sa mga sakit at mabibigat na karamdaman, lalong higit na kilang Panginoon, patuloy mo po kaming iligtas sa bagay ng aming makapinsala ng aming mga pagkakilala at pananampalataya. Ama, salamat po ng maraming mga pagpasalamat sa lahat po ng mga biyayang aming pinatangkilik. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapanatili ng katwiran at pananampalataya sa aming mga puso. Pinupuri ka po namin nilulwalhati, sinasamba ang iyong dakilang pangalan ng naayon po sa Espiritu at sa katotohanan. Amang banal sa mga sandali po ito, narito po kami, mga kaluluwang isang pang humihibig sa iyo na sa aming mga pagsasama-sama ito, ikaw nawa, ang Diyos ng kapayapaan, na siyang mauna at sumagitna ng aming mga pananambahan. Uli Ama, kung anumang mga bagay na maaaring maging balakid upang bagabagin ang aming mga puso at ang aming mga pag-iisip. Kung baga maaari, pagkalubanin po kami ng kapayapaan sa aming mga kalooban upang sa bawat buti ng katwiran na iyo pong inihasik sa bawat isa sa amin, masumpunod po maging kapakipakinabang sa aming mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ang banal, gabayan mo po ang kalaganapan ng iyong munting kapisanan sa huling kapanahonan ito. Ang aming mga kapatid na nasa malalayong lugar, kumbaga maaari, Ama, ibahagi mo rin sila sa mga pagpapatawad, sa mga pagliligtas at pagpapalang igagawad mo sa bawat isa sa amin. Lingapin mo po ang iyong timbayang pinatawad sa pamamagitan ng iyong dakilang pangalan, na kung paano minarapat mo kami tawagin, maging bahagi at maging isang kapalaran iugnay mo sa iyong munting tulungan. Yan din dakilang Ama, tulungan po kami na habang kami pinalutang mo ng aming buhay at lakas,
may pagtagumpay po namin, may pagwagi ang aming mga pananampalataya hanggang dun sa pinapangako mong dilibat ang buhay na walang hanggan. Magbanal sa hapon ito, gabayan mo po ang alipin mong ititindig sa iyong gawain. Ama, bigyan mo po ng karunungan ng labing magpapahayag ng iyong salita sa lalong-lalong ikatitibay ng pananampalataya ng iyong mga alipin sa huling kapanahon ng ito. At kami po'y lubos ng nananalig, Ama, na sa hapon ito'y bilingapin mo po kami, papatumbay at pangunahan sa kabuuan ng aming mga pananabahan. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay aming inihiling, pinagtapagbilis sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon, tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa pagapang pagtitipon ang sumaatin at naway kuskusin po tayo ng kapayapaan at biyaya, makarunungan na magbubula sa ating Panginoon Diyos. At bago po tayo mag-umpisa dito sa ating maikling paksang tatalakayin, minsan pa po na nais ko pong sariwain sa ating mga pakinig, sa ating mga puso, yung pong nakaraang paksa na tinalakay natin ng nakaraang linggo. At inaniya ko po si Sister Siren para po mag-repaso din sa ating paksa. Palakpakan na po natin para makita mo ang mga question. Magandang hapon po. Ang paksa ng nakaraan, ang ikapananatili ng magandang pagsasamahan ng mga magkakapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ayon sa Biblia. Unang tanong ko, ano ang pangunahing utos ng Diyos? Sabi sa unang Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao, ibigin ninyo ang pagkakatiran. Kung matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ay binibigay ko sa inyo, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paano inibig ko kayo ay mga ibigan kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat na kayo aking mga alagad. Sa Juan 17:22-23, at ang kaluwalhatiang sa aking ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Sabi naman po sa Efeso 4:11-12, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, at ang iba'y propeta, iba'y evangelista, at ang iba'y pastor, at ang iba'y maging guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa Efeso 4:16, ang buong katawan na nakalapat ng mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuhan ayon sa paggawang nabuo sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Paano dapat makita ang pag-ibig sa isa't isa? Sabi po sa Gawa 20:35, nagbigay ako ng halimbawa na sa ganitong pagpapagal ay dapat tayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa Colossus 3:13-14, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gayon din ang inyong gawin, na magtiis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasaktaran. Sa Pilipos 4:8-9, ang mga bagay na inyong natutunan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang inyong gagawin at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Maraming salamat kay Sis Alaysa sa pong Cyril, sa'yo. pag-repaso sa ating paksa ng makarang linggo. Kung mapapansin po ninyo yung nagiging mga paksa natin, kumbaga meron siyang flow, meron siyang kumbaga parang magkakasunod. Kagaya first week kung
ating pong mabalik tanaw, kung paano na tinuturo sa atin na sa paglilingkod, mayroong pundasyon na napaka-importante sa lahat. Kagaya rin sa bahay na huwag tayo maiinit kung matagal mai-layout doon sa layout kasi doon nagkakatalo. Pagka po mahina, bagsak sa plain pundasyon mo, madali pong masira yung bahay. Kaya po, yung mga karpintero, yun po ang unang pinatitibay, mga kapatid. At yun naman po, yung nirebaso ni Sis, doon sa loob ng iglesia, merong, kumbaga ay pagpapanatili. Kumbaga sa may sakit ng hypertension, meron kang maintenance na kinakailangan regular mong inumin. Pagka ikaw ay nagkulang doon, tataas yung presyon ng dugo natin. Ngayon, dito po naman sa aking paksa ng paglilingkod sa inyo. Doon na nga po pala, muli ay isang magandang hapon sa ating lahat. Binabati po natin, hindi po natin makakalimutan ng ating mga kapatid na makakapanood dito sa YouTube. Maraming salamat po sa inyong pagtugay-gay sa aming pagsamba na ginaganap dito sa Hagunoy. Mga po ay biyayaan tayo ng karunungan at pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa ating po ito. Dito po sa ating paksa na ating pong pag-aaralan, ito naman simple lang. Ayan. Ito po ay sisikapin kong makuha sa maikling oras sa abot po ng aking mga kaya sa tulong po ng Panginoon Diyos. Sapagkat ito po naman ay yung diwa sa pagiging bahagi ng katawan o iglesia. Katawan ni Kristo ayon sa Biblia. Yung bawat isa sa atin bahagi dun sa tinatawag na iglesia o yung katawan. Paano po ba yung diwa ng pagiging bahagi? Meron lang po akong gustong ilarawan sa inyo. Sana po hindi makornihan yung iba rito sa gagawin ko. Meron lang po akong gustong i-illustrate sa inyo. Tingnan nyo rin kung ano yung diwa na nais nating ilarawan. Yan. Dito po, ano po yung ating mababasa? Paano po binabasa yan? Mahirap basahin, ano po? Kasi po, ay siya ay limang, ang tawag doon? Consonants pa. Limang consonants na letra na hindi po natin mabibigkas. Dahil merong nagkukulang. Yung ano tawag doon? Consonants tapos yung bawel. Meron siyang nagkukulang na letra. Ayan. Kaya ito po, mabubulang at mababasa natin pagka itilagay natin yung kanyang kakulangan. Ayan. Yung pong salitang church, ganyan po yung paksa natin. Yung iglesia, hindi magiging church, hindi magiging iglesia kung wala yung letter U. Sino ba yung U? U. Ayun. Tayo po yung bubuo dito sa tinatawag na iglesia. Hindi po aanggar ito, hindi po uusa dito, wala po itong mararating at hindi mo mababasa yung iglesia niya kung kulang. Kaya po dito ipapakita natin yung kahalagahan ng bawat isa. Ayan. Tayo po, yung kanta, yung I can't live if living is without you. Di ba meron kantang gano'n? Yung mabuhay ka, hindi ko kaya kung wala ikaw.
Ibig sabihin sa iglesia, kinakailangan yung maging involved yung ikaw. Tayo po, bawat isang bahagi nito, wala pong ikaw may sasabihin maliit na bahagi, konti na gagawa, wala yung ikaw may malaking nagiging papel, kundi ito, mula sa pinakamaliit hanggang sa importanteng sangkap, lahat po ito ay kagustuhan para po masabing iglesia, mga kapatid, na dapat po natin maliwanagan. Ngayon, yan po yung ating paksa. Paano ba tayo magiging bahagi? Paano ba natin isasangkat yung ating katawan dun sa tinatawag na iglesia? Yan po ang ating magiging mga tanong na sasagutin dito po sa ating paksang tatalakayin. Ngayon, paano po binubuo ang katawan ni Kristo? Dito po sa unang Korinto, paano ba binubuo yung katawan ni Kristo? Sa 12, ang talata po ay 27. Ganito po ang aking magbasa, mga kapatid. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at ang bawat isa'y sama-sama mga sangkap niya. Sino po yung tinatawag na katawan? Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-sama mga sangkap niya. Yung po salitang nais ko pong kunin natin, pansinin natin yung salitang bawat isa sa New Testament po. Kung tayo po ay merong concordance, yung salita po na bawat isa, halos 80 beses na nasulat sa New Testament. Yan. Humigit kumulang sa 80 ulit na ito ay nabanggit yung salitang bawat isa. Nangangahulugan lang po na talagang ang iglesia binubuo nung bawat isa. Talagang iba-ibang parte, iba-iba po tayong bahagi sa tinatawag na katawan. At bawat isa po rito, sabi ni Apostol Pablo, kung ikukuha natin sa 20, pakinggan niyo sinasabi ng kasulatan. Datapot maraming mga sangkap, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahina. Pansinin po ninyo, hindi ka makapagsasabi isang parte sa ibang parte na hindi kita kailangan. Kundi lalo pa ikang kailangan yung sangkap ng katawan na wari lalong mahina. Sa mga kapatid, kung bibigyan mo pala siya ng capacity, kung susukatin mo yung kanyang kakayahan, hindi magkakaiba ng kakayahan yung bawat sangkap ng katawan. Ano ba sabi? At yung mga sangkap ng katawan ay inaakala natin kakaunti ang kapurihan, sa mga ito'y pinagkakalog natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang alandahan. Meron po ba sangkap na pangit sa katawan? Meron po ba? No choice tayo. Kasi sabi ni Pablo, ang mga sangkap natin, mga sangkap nating mga pangit, at ang mga sangkap natin ay siyang may lalong saganang kagandahan, mga kapatid. Kung siya ay bahagi ng katawan, sabihin mo siya pangit, hindi mo siya pwede tanggalin. Kaya nga po tayo nagdadala, di ba, meron tayong tinatagos sangkap, mga kapatid. Ika nga, yung tinatago natin sangkap, ito nga, nasasabi sa pulpito noon, yung mga mangilaw, siguro para mabanggit ko nang hindi maging sensor, ingilisin natin. Halimbawa, yung anus. Siguro, alam niyo naman yung anus. Yung anus, sino sa inyo wala nun?
Mabubuhay po kaya tayo, walang ganon. Hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo magiging komportable kung hindi niya gagampanan yung kanyang sangkap o yung kanyang role sa ating katawan. Pero yun, kinoconsider natin, ba't natin tinatago? Kasi pangit pag makikipag-usap ka, yun yung iharap mo. Ito ba? Wala ka naman nakita ng tao na makipag-usap, yung agad yung iharap sa'yo. Masagwa, di ba? Pero, ikaw nga, kung siya, parte ng katawan, kaya tayo mo siya, importante nagagampanan niya yung kanyang role dun sa ating katawan. Ibig sabihin, ito po, hindi talaga pantay-pantay. Meron sinasabing pangit. Meron ika, kung bibigyan mo ng rating, halimbawa, ito lang ating kamay, dito na sa kamay natin, kung mapapansin ninyo, yung ating 5 daliri. Ito, kailangan nating maging 5 yung daliri. Ayan. At dito po, sa 5 ito, kung bibigyan po natin ng rating yung pinaka-importante, ayon po sa pag-aaral, ewan po sa sang-ayunan nyo, ano po yung pinaka-importante daliri dito sa ating kamay? Alin? Tama. Yung tang. Ayan. Kasi lahat po ng ating gawin, hawakan ng baso, lahat ng gawin mo, hipuin mo, kinakailangan mo nung, kumbaga, iba yung ano niya, iba yung role niya dun sa apat. Yung apat, nagkakatugma sila. Pero pag hindi, wala yung pang-ipit. Di po ba? Hindi mahirapan ito. Kung consider mo parang paramisado pagka hindi nagtrabaho itong ating lalaki. Ganun pa man, bagaman, pinapalagay natin isa yung pinaka-importante, pero dun sa, prinsipyo ng tinatawag na teamwork, sa simula yung pagiging teamwork, yun ang mortal na kalaban ng salitang teamwork. Yung merong lumitaw na number 1. Mga kapatid. Kasi po, tayo bilang katawan, tumikilos po tayo hindi bilang individual. Hindi po tayo gumagalaw bilang individual, kundi kumikilos po tayo bilang team o grupo. Paano ba gumagalaw yung team? Pag sinabi team, kailangan meron siyang teamwork. Diba? Yun ang kalaban yung maghangad o meron kang ilagay dun sa pinaka-iba ko, yung number 1, dun sa prinsipyo ng iglesia, mga kapatid. Kaya nga po ito, para maging balanse, bawat sangkap kay maliit, kay kalibingan, yan po ay importante para po magawa ng katawan yung kanyang mga trabaho, mga kapatid. Ngayon, paano po ba dapat na magsama-sama yung bawat sangkap? Ito po ang sinasabi ng kasulatan sa bawat isa sa atin. Korinto 12:25, pakinggan po natin. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Ayaw po pala ng Diyos na yung iglesia o yung katawan, kaya nga po ito itinulad sa ating physical na katawan, kung paano ito gumagawa na magkakatulog. Ganun ang iglesia. Na kinakailangan nila magkaroon ng pagkakabahabagi, kundi ang bawat sangkap magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Na kailangan yung pag-iingatan. Kung paano ikaw ay iingatan, ikaw din, ingatan mo rin yung kapatid mo. Yun nga yung sinasabi natin, yun yung pinakabigin ng paksa ng makaralin ko, na ikaw sa pagkakaisa, patitibayin kayo sa pag-ibig. Kasi yun yung pinaka-glue sa pagsasama ng magkakapatid. Di po ba sa mag-asawa, ano po ba yung nagsisilbing glue ng mag-asawa para sila yung magkasama sa mahabang panahon? Ito yung pag-ibig din. Ganun din po sa kapatiran.
upang sila kayo magsitibay sa pag-ibig. Kaya mas sinasabi po rito ni Apostol na si San Pablo, ayaw ng Diyos na ito ay magkabahabahagi. Ayan. Paano magkakaroon ng pagkakabahabahagi? Kung nagkakaroon dito na sabihin natin diskriminasyon, palakasan, o favoritism, kasi mga laban po yun dun sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay o yung mutuality ng mga magkakapatid sa loob ng iglesia. Dito po, kung mapapansin natin, ginamit naman ni Apostol Pablo yung salitang isa't isa. Kanina po, bawat isa. Ayan. Dito naman, isa't isa. Kung titingnan po natin sa Bagong Tipan, yung salitang isa't isa, halos 50 beses nating mababasa sa New Testament. Ano po ang ibig sabihin nun? Nangangahulugan po na talagang sa iglesia, tayo po magkakakonekta sa isa't isa. Kung natatandaan po ninyo yung paksa na lumabas na isang taon ng Benki, pinanglaan, yung pong Pamilya Network at saka po yung Kapuso Network. Tatandaan po po ninyo. Hindi na. Tagal na rin kasi. Ayan. Doon po, makikita natin na, bilang magkakapuso, wala namang panapundo, kapuso ka, kapamilya ka. Ang pinag-uusapan nun, yung pagkakaugnay-ugnay ninyo sa isa't isa. Halimbawa, tayo, bilang magkakapatid, kayo po ba naniniwala na kayo, si Sis Iris, si Sis Icy, ay konektado dun sa nakaupo sa unahan? Naniniwala po ba kayo nun? At ako nagsasalita, konektado hanggang dun sa apat na sulok ng kapilya. Magkakakonekta po tayo. Ang ibig lang po ilarawan na tayo sa iglesia, hindi po pwede sila matibay, yung parte namin yung nahihila. Pagka sinabing tayo magkakapuso, pag sinabing magkakapuso, magkakapamilya, meron kayong magkasing isang pag-iingatan sa isa't isa. Kahit hindi kayo mag-usap, nararamdaman niyo, yun nga yung tinatawag na, kumbaga sa dalaga at saka po sa binata, yung magka-NU ika. Meron ika mutual, yung tama po ba? Mutual, ano sinabi? Understanding. Ibig sabihin, pagka nahandun yan sa babae at saka sa lalaki, hindi, bisa na komunikasyon yan, sa tingin nila, sa parang dami na, di ba? Pagka naramdaman mo medyo parang, medyo sumisimango na yung babae, graduhin na ako. Papahiwatin na si Mrs. Di ba? Ibig sabihin, meron mga plutong ganyan. Pagka kayo nagkakaintindihan, tayo po, nasa atin po yung ganong atmosphere bilang magkakapatid. Na hindi man siguro i-detalye sa inyong kapatid, nasi-sense mo kung yung kapatid ay problemado, mabigat yung ginagala. Kasi tayo po magkakapuso. Tayo po ay magkakapamilya. Kumbaga network nga po tayo, magkakaugnay tayo sa isa't isa. Kaya pag nagpakita ko ng malungkot na emosyon, ang tendency nun, hahalakak ba kayo? Pagkailangan nagpakita. Hindi di ba? Pagka yung kapatid mo, nakikita mo sa malungkot na kalagayan, ano nararamdaman mo? Napapasimpat siya tayo dun sa kanyang emosyon, dun sa kanyang galayan. Kasi nga, yun yung katangian ng katawan ng iglesia. Ang sakit ng katinginan ay ramdam ng buong katawan. Kaya ano sinasabi ni Apostol Pablo, upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi, kundi ang bawat sangkap magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Ganyan po tayo gumagalaw bilang magkakasamang sangkap ng katawan ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, bakit po o papaano nararapat ibahagi ng isa ang kanyang sarili sa kabuuan ng katawan o iglesia? Ay po ba maniniwala na mayroong klase ng kapatid? Na siya parang spectator lang sa iglesia. Para pa po ano nangyari sa iglesia? Ay, masaya. Ay, may proyekto. Ay, meron pa tayong gano'n.
Kumbaga, parang bang natutulog, parang natutulog sa pansitan. Kaya pag nagka-problema kita, may kasi sila gulo. Saan ba hindi siya kabilang dun sa katawan? Yun nga po yung maling pananaw ng iba na minsan pag nagka-problema sa iglesia, nagpapakita siya ng kanyang attitude na parang bang siya, hindi niya kayang i-depensa, ipagtanggol kung bakit nagkakaproblema yung isang kapatid sa aming kapatid. Diba? Kung ikaw ay parte ng pamilya, kung ikaw ay parte ng isang organisasyon o samahan, kinakailangan i-involve mo yung sarili. Po? Kasi pag hindi mo i-involve yung sarili mo ron sa anumang usapin doon, ikaw nga sa dalawang ikaw yung tatawa sa mga asawa mo. Ikaw yung kukutya doon sa mga kapatid mo. Bakit? Kasi hindi mo i-involve yung sarili mo. Samantalang yung isang tao concerned doon sa kanyang sambahayan. Kung kinakailangan, ikaw yung mag-isa absorber doon sa problema ng kapatid sa kanya. Kapatid, kinakailangan ikaw yung magbigay ng katwiran doon sa taong kukutya sa bakit nakikita ang senaryo sa loob ng iglesia. Ikaw ang makatawag doon. Bakit? Kasi bahagi ka rin. Di po ba? Yung kapurihan mo, yung kapurihan mo. At yung kahihiyan nun, kahihiyan din natin. Ganyan po tayo mga kapatid. Huwag natin ipupera yung ating mga sarili. Kagaya ng iba, na kung ang nidadan sa iglesia, gano'n na lang. Parang matibay sila na sila pupunta ng kapilya sa samba. Paano nililito yung salita ang igamit? Fellowship. Ano po ba yung diwa natin pag sinabi fellowship? Yan pala sa natin narinig sa mga sa mga born again, sa mga JIL, sa mga charismatic, di ba? Fellowship. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Saan pupunta? Makikipag-fellowship. Yan. Ang nakatatak sa isip natin, may fellowship, ano sila pa? Kung sumasayo yung kanyang mga kapatid, sumasayo din siya. Yung mga fellowship. Tapos pagkatapos, watak-watak ulit. Yung diwa po noon, ika nga, pupunta ka sa isang lugar, makakamit mo yung iyong mga kaisang damdamin. Nagkakaroon kayo ng banding. Kahit sa maikling oras, hindi lamang yung makita ng presente dun sa lugar. Kundi, nagkaroon kayo ng pagdadako pang palad yung mga apelo. Yun, doon ngayon nilitaw. Yung kaya sinasabi ng kasulatan na tayo, makisahog tayo. Ano ba yung termino ng may kawapin natin doon? Makisawsaw tayo doon sa anong usapin, doon sa anong issue, ano ba yung ginagawa, ano ba yung proyekto. Diba? Mas madali tayo makapag-isip pagka po maraming opinion na pumapasok. Pero pagka po sila-sila, kami-kami, yan nga po, yung mortal na kalaban, yung salitang teamwork. Hindi mabubuo yung teamwork kung nag-iisa lang si LeBron James. Diba? Kaya sila yung champion eh. Kasi kung siya lang nilitaw na star player, tama, sikat siya. Nasa na may koponan na wala, diba? Kaya nagiging kampiyon yung isang koponan dahil dun sa pagkakaisa sa paggawa. Pagkilos bilang grupo, hindi bilang individual. Ngayon, papaano po na dapat ibahagi ng isa ay sarili sa kabuuan ng katawan o ng iglesia? Roma 1:10, ganito po ang ating matutunghayan. At laging isinasamo ko kung ngayon sa wakas, sa anumang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. Ayan. Si Apostol Pablo po, hindi po siya apostol na sumusulat lang. Nagte-text lang o nag-i-email lang. Kung siya nabuhay dun sa modernong panahon, hindi siya yung apostol na nandun lang sa kanyang opisina para makipag-Skype, para makipag-chat doon sa mga kapatiran sa apat na sulok ng mundo. Kundi siya, apostol na inaabot ng personal yung mga kapatid. Ano sabi niya? Laging sinasama ko o ngayon sa wakas, sa anong paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. Yan.
sapagkat ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu. Gusto niya makapag-ambag nung spiritual na kaloob doon sa mga kapatid sa Roma. Tuloy. Upang kayo'y mga sitibay. 12. Sa mga tweet baga, upang akot kayo ay maaliw sa inyo. Pansinin po ninyo yung mga ginagamit ng termino. Kung sino yung involved dito sa talata ito. Sa mga tweet baga, upang akot kayo ay maaliw sa inyo. Ayan, tuloy. Ang bawat isa sa atin, ayan naman, bawat isa sa atin, sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. Sino po yung nakapaloob dun sa talata? Siya, sa kayong kapatid. Kapatid, sa kapwa, wala nang iba. Kaya pag pinag-usapan, yung iglesia, talaga pong walang magmamalasakit dito kundi tayo. Sino po ang ating aasahan na magiging concern dito sa samahan ito? Huwag natin hanapin na grabe ito'y pagmalasakit ng mga born again o ng mga iglesia ni Cristo. Hindi. Sino ang magmamalasakit? Tayo rin. Saan magagaling yung concern na yun? Sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi tayo po yung kabilang dito. Sabi niya, ni Apostol Pablo, upang akot kayo sa akin ay maaliw sa inyo. Ayan. At bawat isa sa pananampalataya ko at ninyo. Ibig sabihin, yung pananampalataya ng mga araw, kaaliwan niya yung pananampalataya ng kapatid. At yung kapatid naman, kaaliwan niya yung pananampalataya ng bawat isa. Tayo po ang magsasaluhan. Tayo yung magpapalakasan, mga kapatid, sa isa't isa sa pananampalataya, mga kapatid. Ang ipinapakita po niya, kung magkapalad ikaw na makarating sa iyo. Dito po ang punto ipinakikita ng banal na kasulatan. Kung papaano siya mangangaral na hanggang maaari gusto niya maging personal. Magkaroon siya ng ilang personal touch dun sa kanyang mga miyembro. Diba? Kasi napaka-importante po niya. Hindi lamang naman ng mangangaral sa miyembro, kundi tayo sa isa't isa. Napaka-importante po nung kasi minsan parang nasasabay tayo sa galaw ng panahon na yung isang samahan nagkikita-kita na lang minsan isang linggo, minsan isang buwan. Ayan. Minsan napagmamasdan natin yung ibang libo na ng pananampalataya. Bakit masisilbi yung mga born again? Bakit masisilbi yung mga JIL? Ayan, bakit sila matitibay? Yung banding nila, nakikita mo yung tawagin niya ay harmonious relationship na narinig ko nung nabubuhay pa sa kapatid na Abel. Siguro makilala niyo sa kapatid na Abel. Sabi niya, ang problema sa atin, hindi mo na ikakaramdaman yung harmonious relationship. Sa biglang, sa unang impresyon, doon sa klase ng kapatid na nagsasalita. Isip mo, ang bago mo ng Brad, agad-agad sa English, naghahanap pa ng mga ganit bagay. Pero sa isang banda, kung tutusin, talaga palang pagka ito hindi mo na nakikita sa isang samahan. Halimbawa lang sa relasyon kasi nakapaloob yan, yung harmonia. Diyan na pumapaloob yan. Babae, lalaki, magkakaibigan, magkakapatid. Pagka wala yung harmonia sa inyong samahan, magkasama na nga lang kayo sa isang bubong. Bukod doon, wala na. Na hindi nga kayo nag-uusap Na hindi nga kayo nagtatanungan. Hindi ka na ba? Kumain ka na ba? Parang bubong na lang yung bumubulol sa inyo. Pero yung concern, yung pagmamalasakit, yung pag-iintindihan, wala na. Wala na yung harmonia. Kaya hindi ka magtataka, meron kapatid kailangan ng hihila. Dahil hindi nyo makita doon sa pagitan ng magkakapatid, yung harmonia sa pagsasama. Gaano po ka-importante yun? Sabi nga ni Apostol Pablo, upang akot
kayo maaliw sa pananampalataya ng isa't isa. Kaya nga gusto niya hanggat maaari, makadaupang palad. Gusto niya magkaroon ng oras. Bakit? Kasi po, yung panahon. Yung panahon, ito po ay napaka-importante na nakapagbibigay po tayo ng oras para sa kapatiran. Para sa iglesia. Minsan hindi natin napag-uukulan. Parang nalilibang tayo sa dami ng ating pinagkakaabalahan sa buhay. Pero ito po isang bagay na napaka-importante. Yung pag-i-invest natin ng panahon. Bakit? Kasi yung magbigay, halimbawa ganito, pwede tayong makapagbigay ng walang pag-ibig. Payag po ba kayo ron? Gagamit ako ng talata, 13:1 hanggang 4 ng unang Korinto. Kung ibigay ko ang aking tinatangkilik, hindi kalahati, hindi 75%, kundi 100% ng kanyang tinatangkilik. Kung ibigay ko ika, para ba kayo sa lupa? At, higit doon, kung ibigay ko ang aking katawan para sunugin. Pero, wala akong pag-ibig. Ano sabi niya? Wala akong pag-ibig sa akin. Wala kabuluhan lahat. Kung walang pag-ibig, sabihin natin, pwede na magbigay talaga na walang pag-ibig. Di ba maraming ganyan ngayon? Yung mga politiko na pag lumalang gawa for publicity. Kaya pag nag-ambag siya ng cover ko, ayan, unti mo yung karatulang pagkalit-lit, donated by Mayor, ito. Ayan. Makakita mo dun sa pader, nakasulat doon yung kanyang pangalan. Sa lahat, sa pamaypay, sa tubig, sa mineral water, di ba? Kumbaga, yung kanilang pagbibigay, hindi dahil sa pag-ibig, kundi for publicity. Kaya po, dun sa punto na hindi ka talaga makapagbigay ng walang pag-ibig. Pero, ano po yung ating ipinakikita ito? Hindi ka pwedeng makaibig nang wala kang panahon na isinasakripisyo. Kaya ganun katindi, mga kapatid, yung panahon na isasakripisyo natin para dun sa iglesia. Ang pag-ibig pala sa iglesia, humihingi ng panahon. Diba? Ano ba pag sinabi, mahal ko ako, mahal ko yung asawa ko? Hindi mo naman nakakasama. Tama, pinatapalan mo ng pera, lahat ng pangailangan nila. Pero nagkaroon ba kayo ng oras na bago matulog, kinukwentuhan mo yung anak mo? Nakaka-chat mo yung misis mo sa isang kainan, sa isang kung wala kang oras para magawa yun, kaya bagay na hindi na nasusolusyonan lagi ng salapi. Yung oras pa rin ang matindi sa lahat. Bakit? Kasi yung oras mo, yun ang buhay mo. Diba? Kaya mo bang ibahagi yung oras mo para sa iglesia? Ganyan si Kristo. Yung panahon niya, kaya niyang magsakripisyo para sa sinasabi niyang pag-ibig sa sanglibutan. Ganyan ang Diyos. Ano yung matinding sakripisyo na ginawa ng Diyos? Para ipakita niya yung patutuo ng pag-ibig. Binigay ang kanyang buntong na anak. Ibibiro ninyo yung panahon na pinagkukulan ni Kristo ng panahon yung pagkakatawang tao. Para ipakita na gusto niya talagang mailigtas yung sanglibutan. Ganun din po, mga kapatid, dito sa tinatawag na sinasabing pag-ibig sa kapatiran o sa iglesia, kailangan mag-invest tayo ng panahon. Sapagkat ang pag-ibig na walang panahon, hindi yung pag-ibig. Pag hindi mo kayang magsakripisyo, hindi mo kayang sirain yung schedule mo. Hindi mo kayang isang tabi yung pakipag-usap mo sa iyong kaibigan dahil ikaw mas binibigyan mo ng importansya.
Nakakapagod. Ang sinasabi ng Biblia, yung panahon po. Yun ang napaka-importante bagay na dapat po natin maibigay sa ating pagkakapatiran. Ngayon, papaano po nagbigay halimbawa yung mga unang Kristiyano tungkol sa pagbibigay nila ng oras alang-alang doon sa kapatid sa pananampalataya. Doon sa 46 po ng gawa ng mga apostol, ganito po ang kasulat. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain may galak at may katapatan ng puso. Ito po yung unang mga Kristiyano. Sa araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Kumbaga parang naging voluntary na sa bawat isa sa kanila na araw-araw. Hindi naman yun, hindi naman yun iniutos eh. Hindi naman utos yun ang mula sa apostol. Sige, schedule tayo, gabi-gabi. Punta tayo sa kapilya. Kundi sila mismo ang nagpusa, naging parang voluntary na sila na kinakailangan natin magkaroon ng pagtitipon gabi-gabi. Ayan. At sila ay kumakain ng tinapay na may galak at katapatan ng puso. Yun ang naging halimbawa nila kung bakit sila naging solido noong unang panahon, mga kapatid. Minsan nakikita mo sa akin, bakit sila masisigla, bakit sila matitibay. Kasi meron silang panahon para sa kanilang samahan. Ay hindi na po, ito isang palaisipan sa atin. Kung magbibigay din tayo ng panahon, kagaya noon, hindi naman natin sinasabi, Brad, dapat may gabi-gabi. Hindi nga yun eh. Ang point lang natin, yung pinapakita, meron silang isinasakripisyo oras. Para sa pagbabanding bilang magkakapatid. Yan ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Kasi paano mo patutunayan na importante nga sa iyong tao, di ba? Meron yung sinasabi na sumulat doon sa kanyang kasintahan. Esperanza lalawin ko ito ang 7 dagat. Baka narinig niya. Lalawin ko ikaw yung 7 dagat. Aakyatin ko yung pinakamataas na bundok. Kaya pagka yung babae siguro nakakaroon ng mga linya. Baka parang inuugoy sa ikapitong ano ba yun? Ikapitong ikasyam. Cloud na yun. Sa ikasyam na una, pagka yung babae susungitin ko ang buwan. Ayan. Lalawin ko yung 7 dagat. Sabi nga, pagkakaroon yung 7 dagat, lalawin mo, ano ba yung mga siman? Sino sa inyo may asawa siman? Wala. Pagkakaroon yung siman, ang dalawang mong karanakan, dalawa pa lang, hindi ka pa. Pagkatatlo, hindi ka pa. Pagkalima, wala pa rin. Okay, yung pag-application yun. Pero pagka ang tatawid mong dagat yung 7 karagatan sa mundo ba, matindi na yung pagkasiman. Yun yung pinapangako nung malaking umibig sa salita. Lalawin ko yung 7 dagat. Aakyatin yung pinakamataas sa bundok. Ganito maroon inakyat yung pinakamataas sa bundok. Alam niyo kung ano nangyari? Ano yung pinakamataas na bundok? Mount Everest. Inakyat daw yung pinakamataas na bundok. Hindi na siya nakauwi. Ano yung ginawa ng asawa? Na naghihintay. Dinivorce niya ng asawa. Ito ba naman, hindi ba lang sa kanapit ka? Hindi ka na umuwi. Dahil inakyat mo yung pinakamataas na bundok. Dinivorce ka ng asawa ko. Ibig lang sabihin, ang point natin doon, malaki siyang ibig. Pero, doon sa dulo ng sulat, P.S. Dadalaw ako sa inyo sa Sabado pagka hindi high tayo.
Ayun. Natatawid yung pitong dagat, maaakyat yung, sino kayo na maniniwala doon sa pag-ibig na kaya akyatin yung pinakawatas ng mundo? High tide yan! Ha? Sige ka, punta ko yan. Punta ko ng awitan pagka hindi umambol. Itapon nila. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig, kung kinakailangan ibigay mo yung sakripisyong hinihingi, yun, masasabi ko na talagang pag-ibig pagka kaya mo nang magsakripisyo. Pero pag hindi mo kayang salingin yung isang bagay na, di ba, pagka may sasakripisyo ka, masakit yan eh. Either oras o pinansyal, di ba? Pagka may hihingi sa yung bagay, alang-alang sa pag-ibig, pagka yan ibibigay mo bilang sakripisyo, masakit yan. Pero pag hindi mo nga naramdaman yung sakit dahil sa pag-ibig, hindi pag-ibig yun. Kasi ang pag-ibig po, may hinihinging panahon, oras, sakripisyo, mga kapatid. Kaya po yung unang mga Kristiyano, ano yung purpose nun? Bakit sila nagkaisa na magkatipon-tipon gabi-gabi, araw-araw sa templo? Para rin ma-develop yung kanilang spiritual muscle. Di ba tayo? Sa pagkakapatiran, kinakailangan natin maging fit yung ating katawan. Maging healthy. Maging malusog yung ating pananampalataya. Paano tayo magiging malusog kung kakain ka isang beses lang sa linggo? Imagine, sa nakaugalian natin, ilang beses tayo kumakain? Sa isang araw, 3 beses, di ba? Pero pa yung merienda. Bakit? Kasi pag nagkulang ka ng pagkain, doon na magagaling yung kakain. Gutom, yung malnourishment. Yan, yun yung paborito natin na pag-ibig. Saan ba nagagaling yung malnourishment? Sa kakulangan ng pagkain. Pupunta ka na sa bahay para kumain. Ano gagawin mo? Kakain ka nga ba? Baka tutulog ka lang. Diba? Kung matutulog ka nga sa halip na mayroong iyahain pagkain, hindi ka nakakain. Umuwi ka ngayon, ano nakakain? Wala. May makikipagbaka na naman ito sa linggo nang wala kang pagkain na digest sa pananampalataya mo. Kaya mayroong nagiging malnourished sa totoo lang na pananampalataya. Kaya muna, kung titingnan natin, naging malusog yung kanilang samahan, yung kanilang pananampalataya dahil sa kanila rin ang galing. Sila ang nakaisip ng hakbang. Paano ba tayo magiging matibay? Paano ba tayo magiging matatay? Sila nakaisip ng pamamaraan. Kasi tayo yung gagawa ng move. Paano tayo magiging matibay? Mga kapatid. Ano sinasabi ng kasulatan? Sa 10:25 ng Ebreo, sa nalalapit po natin pagkatapos, ganito po ang nasulat. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito binasa natin, ang unang tumatatak sa isip natin, pagsamba. Tama? Pagsamba, di po ba? Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Kaya ganun na lang ang importante sa akin pagsamba. Kaya kahit hindi ka makarating sa mga awitan, sa mga meeting, basta ikaw ako sumasamba. Makita ka, okay na yan. Sabi ng Biblia, pag sinabing pagkakatipon, hindi lang pagsamba. Hindi lang yung tayo ay present. Kasi sabi nito, kundi mag-aralan sa isa't isa. Ano yung salitang ginamit? Sa isa't isa. Sa English nga, one another. Each other. Yan yung 80 beses sinabi at yung isa't isa ay 50 beses sinabi. Ano ba yung connection ng kapatid sa iyo pagka kayo nagkakaroon ng pagkakatipon? Meron siyang magagawa para sa ikatitibay ng pananampalataya. Hindi lamang naman yung sinasabi ng magagawa. Yung kapatid mo, kinakailangan magkaroon tayo ng personal touch sa isa't isa. Kasi ikaw, bahagi ka sa ikasisigat ikatitibay ng pananampalataya ng iyong kapatid. Kaya ganyan kumikilos yung unang mga Kristiyano noong unang panahon. Mga kapatid, ano sabi? Kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong nakamalas na nanalapit na ang araw.
Kita po ninyo? Talagang tayo, papalapit. Saan pa tayo papalapit? Papalapit na yung araw. Ano ba yung araw na ginamit dito? Yung pagdating ni Kristo. Palapit po yan, hindi po yan palayo. No? Huwag tayong mag-isip ng pabalik ka na, kakagalan pa, mukhang kalmado, nagkasundo yung China sa aking galito. Hindi, yan po. Habang tayo humahakbang sa panibagong araw, sa panibagong taon, sa panibagong buwan, pagkakit natin, ang araw ay papalapit, hindi papalayo. Ngayon, kung papalapit ang araw, ang sabi, mag-alalagay kayo sa isa't isa. So, kita po niyo kung gaano ka-importante yun, mag-aralan kayo sa isa't isa. Yan. Yan nga yung pagkakaisahan natin. Maging matibay tayo dun sa pakikipag-aralan. Paano natin mapapitibay yung ating pananampalataya sa isa't isa, sa pamamagitan din ng ating pagbibigay ng panahon. Ano po yung taluhin sa atin? Pakinggan po natin sa 4 ng Efeso. Ganito po ang ating mababasa sa 4:1. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Namamanhid nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na itinawag sa inyo ng buong kapakumbabaan. Yan. At ng kaamuan na may pagpapahinihod na mga bataan kayo sa pag-ibig. Ayun, sangka po yun Pagpapakumbaba, pagpapaamuan, pagpapahinuhod, ayun, pagbabatahan, yung pagtitilisan sa isa't isa. Ayan. Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Tuloy po natin mga kapatid, yung diwa ng salitang pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Importante po na tayo mabigkis ng isang Espiritu. Matalian tayo ng tali ng kapayapaan. Paano ba yun? Pagsakitan din ninyo. Ibig sabihin, meron kang malasakit talaga ibibigay doon. May sakripisyo din hihingin pag sinabing pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan mga kapatid. Kaya dyan po tayo natin maibibigay yung ating kontribusyon, yung ating partisipasyon, yung ating kooperasyon, yung ating koordinasyon dun sa katawan. Napaka-importante po niya. Ika nga, nababanggit ko dun sa mga kapatid na kabataan. Hindi natin kailangan maging milyon para tayo maging matibay na tayo. Ika nga, kahit ilan-ilan lang tayo gumagalaw dito, basta po tayo organisado. Mula dun sa namamahala hanggang dun sa mga kapatid nagbibigay ng kanilang panahon, partisipasyon sa isang layunin para tayo maging matibay, kaya malayo yung ating mararating. Kaya nga po, ako'y natutuwa at nagpapasalamat din ako sa mga kapatid, sa mga ikamay konseho ng kabataan, doon sa mga katandaan, sa lahat ng mga kapatid lang dito na hindi ko man po maisa-isa yung pangalan ninyo, pero nararamdaman po namin kung paano sinisikap ninyo na maging bahagi, ikamay maging kalahok sa anumang proyekto, sa anumang simulain na gusto po natin maitaguyod yung ating pagsasama-sama, mga kapatid. Ika nga, nandun na po tayo. Nagdagan pa po natin. Ika nga, add some effort pa. Nandun na tayo sa pagsasakripisyo. Ika nga baka kulang pa yung ating ibinibigay. Nagdagan pa po natin. Hindi yung financial, baka magkamali mo. Ibig sabihin, yung effort na naibigay po natin para sa ating pagsasama-sama. Mga kapatid. Ika, malayo pa yung ating mararating, basta lang po naging organize yung ating samahan. Mga kapatid. Kaya po ito yung ating mensahe na
narinig sa hamon kong ito, nawa po sa maikli o sa mahaba man na paglilingkod na aming nagawa sa ating kalagitnaan, makuha po natin yung sustansya at mabuksan yung ating mga alooban. Bawat isa, ulitin ko po, bawat isa. Isang tabi na natin yung ibang mentalidad na kasi nung araw, nung si kapatid na ito, nagpapaliwang na sa mga linya na natatandaan mo rin, hindi ka nalilimutan. Kaya rin yung kapatid na ang motto sa aming sarili sa iglesia, ano ang magagawa ng iglesia sa akin? Ibahin na natin yun, isang tabi na natin yun. Isipin natin, ano ang magagawa ko sa iglesia? Di ba mas maganda? Ano ang magagawa? So, tabi na natin yun, kasi pagka inisip mo na, ano magagawa ng iglesia sa akin? Ito bang pagka hindi nagawa sa'yo, yung hinahanap mo, mag-prostrate ka, maghihina ka na. Pero kung ikaw mismo, inisip mo parang, ano magagawa ko? O meron silang pray kung binabalak, ano magagawa ko nun? Ano may tutulong ko nun? Paano ko makikipagkaya sa yun po ang naging kaisahan ng ating mga landarin para po sa ikatitibay at ikasusulong ng ating munting samahan na kinaroon ng mga kapatid. Kaya po ito yung ating mensahe natin sa araw po ito. At muli po, purihin natin ng Diyos. Salamat po sa inyong lahat sa isang pagkakataon na pinagkaloob ninyo. At sa Panginoon Diyos na siyang magbigay sa atin ng kapayapaan upang maganap po natin itong isang napaka-importanteng gampanin natin sa Kanya, mga kapatid. Muli, isang magandang hapon, pagpalain mo tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. At bago po tayo manalangin, tayo po ay sama-sama tumindig at awitin po natin yung numero 6 po sa ating manalangin.
dapat na kami ay maghandog ng mga awitan, mga papuling, at pag-aaral ng mga katwiran. Ay sama kami yung mga anak na nakasalagsuhot sa iyong dakilang kaitaasan. Una sa lahat ang mga banal, dahil sila po kami mga magkakapatid ng banal na Espiritu Santo, mga Panginoon. Naway, hindi lamang kung paano ang aming katawang lupa ay kumakain araw-araw, dahil din aming aming katawang Espiritu ay dapat kumain araw-araw ng mga salita. At hindi sa oras lamang ng pagsamba ka namin tutulihin at tulungan natin. Kundi sa bawat oras, araw at sa bawat panahon at pagkakataon, ito po ang maging naman ng aming isip. At nayan namin na aming katawang lupa ay panghandog na buhay, banal at kaya-ayat, na siya namin katapat ang pagsamba sa iyong bakila at marangal na pangalan. Amang Panginoon, salamat po Ama ng maraming salamat sa lahat ng bagay na pinagkakalaw ninyo sa amin sa araw-araw. Lagi kami amang magpasalamat sa iyo. Ano man sitwasyon ang dumarating sa aming mga buhay. Amang Manang, salamat po sa biyaya ng kaligtasan pinagkalaw ninyo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ng Jesu Cristo na tumubos sa aming mga kasalanan, Panginoon, namatay at muling nabuhay para sa amin. Amang Panginoon, tulungan po kami makatugon sa iyong mga biyaya sa pamamagitan ng paggawa namin ng kabutihan. Panginoon, ang Diyos, di ba namin nakisakay, nananalig po kami at nananampalataya. Ikaw ang dakilang kapangyarihan na dapat namin sambahin, kaglingkuran, sa isang palataya namin sa pamamagitan ng mga na Espiritu at mga kapituhan. Ang Panginoon, batid mo kung sino-sino kami sa iyong dakilang kaitaasan. Nalalaman mo rin, Panginoon, paano kami nagdala na aming mga tungkulin. Bakit na Ama, kung sakali mo naman nakagawa kami ng mga pagkakasalang hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon, katawan mo po kami, linisin mo ng banal na dugo ang aming mga kasalanan, upang ang aming hain na pagsambaan ninyo ay maging isang masarap na sabihin sa lindaki ng kaitaasan. Panginoon namin Diyos, ikaw naman sa amin ang iyong biyaya, pag-ibig, hatag at pagkakatawad, pag-limit namin sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Tandaan po namin ang dapat tandaan, kalimutan namin ang dapat kalimutan, upang ang aming hain na pagsambaan ng hapon ng kasalan ay maging isang katangis-tangis na magsamba na nandito ang diwan ng pag-ibig o sa mapagpakumbaba. Marunong po kami magpatawad sa isa't isa kaya ng pagpatawad sa amin sa kami lahat, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa iyong bakila at marangal na pangalan. Ang mga banal, lagi mo po kami sa samahan ng banal na Espiritu Santo. Nananalig po kami at nananampalataya na ikaw po ang saligan ng aming kaligtasan, Panginoon. Lagi mo kami sasamahan at maghari sa amin ng iyong pag-ibig. Pag-ibig sa aming mga puso, isip, kaluluwa, espiritu ang iyong pag-ibig. Sapagkat kayo po unang umibig sa amin, Panginoon, at ito'y sumaklap sa tuwa namin pagkita, Panginoon. Gustusin mo po kami ng iyong pag-ibig sa aming mga puso, upang ito ay dumali sa lahat, Panginoon, sa aming mga kapwa. Magkaroon kami ng malasakitan sa isa't isa at maghalit sa inyo sa amin ang iyong pag-ibig, Panginoon, upang kami lahat ay magkarapat-dapat sa iyong bakila at manangal ng pangalan. Ang mga pamakasit po namin na sa daigid na ito hindi naman kami mananagpili. Darating ang sandali na kami harap sa mataas na hukumang Panginoon dahil na pinagsasabi ng Diyos. Mayanda namin ang aming katawan lupa na upang kami ay magkarapat-dapat sa iyong bakila at manangal ng pangalan. Ang Panginoon sa amin ito ay nangyayang sa aming puso ay kung pag-ibig Espiritu. Maraming palataya upang kami magkarapat-dapat sa iyong bakila at manangal ng pangalan. Amang banal, kailangan po namin ang ay nakalawag kami sa iyo sa liwanag ng iyong pag-ibig at paglay namin na alab ng pananang
Hindi namin sa tayo sa kapagtapos na nanako na si Cristo Jesus. Amen. tapos ang aming mga pagpapasalamat sa iyo. Sa huling bahagi ito, Ama, narito po ang muting halaga, naging bunga ng pananampalataya, paggawa ng mga alibig sa ganang ito, tanggapin mo at pagpanain, ang salapin ito, pagpanain at bendisyonan na idagdag po, natulong sa pangasiwa sa iyong munting kapisanan, gayun din sa ikapagpapagaling loob ng mga labing, pupuri at ulwalhati sa iyong dakilang pangalan. Ama, pagpanain nawa ang paggawa, ang pinagkakitaan ng mga aliping gumagawa tungo ng pag-ibig sa iyo. Pagpalain po kanilang pinagkakitaan, nasumpungan nawa sa mabuting kaparaan at kasang-ayon lamang sa iyong dakilang kalooban. Ang mga kapatid namin na walang pinagkakitaan at ang daranas ng mga kahirapan, ikaw po ang magpakaranas-danas sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang maging dalakid
ang anumang kahirapan upang kami po ay magkasama-samang magpasang at tumugon sa tungkulin niya sa aming mga panangabuhay. Ama, sa aming pong pag-iwalay, minsan pa'y habilin namin sa iyo ang aming buhay at ang aming pananampalataya. Patuloy na way gabayan sa pang-araw-araw ng aming pakikipamuhay, sa aming pagsasalita. Patuloy po, Ama, na liwanagan mo ang aming mga pag-iisip sa pamamagitan po ng iyong dali sa iyong mga katwiran. Gayun din, bigyan po kami ng mga pagkakataon upang sa ganitong mga sandali, magkasama-sama kami at mabuklod sa tao ito sa patuloy na pagluwalhati at pagpuri sa iyong dakilat na pangalan. Ito po, Ama, ang aming mga higit at pagsamo kami po yung nananalig na tinilig mo. Diyan sa iyong kaitaasan, tinanggap ang aming maraming pasasalamat, mulinis ang aming mga karamihan, gayon din na itatalapong kabanalan ang aming mga paglilingkod, ang lahat ng sangayon ng kalooban, ang hinihiling sa dahilang pangalap karapatan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sa wakas, tanggapin natin ang wala ng pag-ibig ng Diyos na mga mga langit, ang biyaya at niligtas ng ating Panginoon Jesus, ang pakilakip ng kanyang banal at santong Espiritu, ang siyas ng puso, buhay natin lahat, magmula ngayon at magpasawalang hanggan.